Mga kapatid sa pananampalataya, marami po sa atin na kapag nagsasala ay walang taimtim na konsentrasyon sa sala. Marami po sa atin na nagsasambayang ngunit ang mata kung saan-saan nakakarating. At minsan nagsasala ngunit ang kanyang isipan nandun sa tindahan. Ang nasa isip niya yung customer na maaagaw nung nasa kabila. Nagsasambayang ngunit ang kanyang isipan nasa opisina. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalataya, sambayang na walang khusyu', walang taimtim, na pakumbaba, na pagsuko sa Panginoong Allah. Ito pong khusyu' sa sala ay utos mismo ng Panginoong Allah. Sinabi niya sa Quranul Karim, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim wa qumu lillahi qanitin, malapit-lapit na pagkahulugan, at tumayo kayo sa harap ng Allah ng buong pagpapasakop. Ibig sabihin ng pagpapasakop, surrender, ng buong surrender, absolute submission. Pag ikaw nakatayo, concentrate ka sa iyong Panginoon. At sinabi pa niya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sinabi niya, at hanapin ninyo ang tulong ng Allah sa pamamagitan ng sabar at saka salah. At katiyakan na ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga al-khashi'un. Mahirap ito gawin pag wala kang taimtim na pakumbaba na pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Tandaan natin na sala ang pinaka dakila na haligi ng Islam kasunod ng syahada. At ang khusyu' sa sambayang, ito po ay utos ng Sharia, utos ng Allah. Ito ang isipin natin. Nang si Iblis na isinumpa, a'udhu billahi minas shaitanir rajim, nang si Satanas ay sumumpa na ililigaw niya ang sangkatauhan, anong sinabi niya? Nakalagay sa Quran yung sinabi niya, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Ito yung declaration of war ni Satanas laban sa sangkatauhan. Malapit-lapit na pagkahulugan. Pagkatapos ay darating ako sa kanila, sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa, at hindi mo makikita na mapagpasalamat sa iyo ang karamihan sa kanila. Ngayon, isa sa epektibo na patibong ni Satanas ay papaano ang Muslim ilayo sa sambayang. Uudyukan ka niya. Sasabihin niya sa iyo, bata ka pa naman, huwag ka muna magsala. Saka ka na mag 5 times kapag matanda ka na. Uudyukan ka niya. Hayaan mo na yung sala. Hanap buhay muna. May intindihan ka ng Panginoon mo. Trabaho muna. Saka na yung sala. At marami ang nailigaw ni Satanas sa ganyang patibong. Naniwala yung tao. Allahu Akbar. Ngayon, kapag ikaw ay hindi niya nakuha sa ganyan, hindi ka niya nailayo sa sala, anong next? Uudyukan ka habang nagsasambayang. Iuudyuk sa iyo, sasabihin niya sa iyo, hoy bata,
Yung suki mo, inagaw ng kabila. Ha? Yung customer mo na suki mo na malaking bumili, nandun sa kabila, inagaw. Nawalan ka ng konsentrasyon, nawalan ka ng kuso, nawalan ka ng pakumbaba na pagsuko, pagpapasakop sa Allah habang nagsasala, at kapag wala kang kuso, tandaan mo, walang reward ang iyong sala. Marami sa atin kapag nagsasala, nakikita mo, walang konsentrasyon. Mayroon pang nakaganyan, tapos gumaganon-ganon, no? Saan ka nakakita na nagsasala? Kamot dito, kamot doon, kamot kung saan-saan ang kamot. Walang kuso. Kapag walang kuso, mga kapatid, sa pananampalataya, walang gantimpala. Ngayon, ano ba ang benepisyo? Mga benepisyo kapag mayroong kuso, mayroong taimtim na konsentrasyon na pakumbabang pagpapasakop sa Allah ang iyong sambayang. Ano ang mga benepisyo? Number 1, kapatawaran. Kapag tutuhanan na ikaw ay nagsasala, patatawarin ng Allah ang mga kasalanan mo. Al-khashi'ina wal-khashi'at, mga kalalakihan at mga kababaihan na nasa kanila yung pakumbaba na pagpapasakop sa Allah kapag nagsasala, kaya nasa kanila ang pangako ng Allah na kapatawaran. 5 ang ating sambayang sa maghapon na obligado sa ayaw at gusto mo. 5. Kapag ginalingan mo ang iyong wudu, ablution, at itinayo mo ang sala sa takdang oras, nagwudu ka mabuti, itinayo mo sa takdang oras, at binutihan mo, pinagbuti mo ang ruku, at mayroon kang khusyu, lilinisin ng Allah ang mga kasalanan mo. Bilang katibayan ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 ang sala na ginawang obligado ng Allah. Sino man ang magsagawa ng wudu ng maayos para sa mga ito, isala ang mga ito sa takdang oras, isagawa ang ruku ng maayos at may ganap na khusyu, isang pangako mula sa Allah na siya ay patatawarin. Ganon po, mga kapatid, ka-importante ang sambayang na ginagalingan mo. Hindi sambayang na winawasi-wasi. Subhanallah. Mga kasalanan, patatawarin. Kapag po, kapatid, tayo ay nakatayo na nagsasambayang ng taimtim, lahat ng kasalanan mo, kapatid, ipinapatong sa ulo mo, ipinapatong sa magkabilang balikat mo. Sa tuwing magruko ka, nababawasan ng kasalanan. Sa tuwing magsujud ka, nababawasan ng kasalanan. Ganyan katindi, katibayan anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito yun. Pambura ng kasalanan, panglinis ng kasalanan, pampalaglag ng kasalanan, ang ruko, ang sujud. Anang hadith, kapag ang alipin ay nakatayo at nagsasala, ang lahat ng kanyang kasalanan ay ipinapatong sa kanyang ulo at mga balikat. Sa tuwing siya ay magruko o magsujud, ay nalalaglag ang iba sa mga iyon. Pangalawa na benepisyo na makakamit mo kapag ginalingan mo ang sambayang. At mamaya, tatalakayin natin, kapag hindi mo ginalingan ang sambayang, ano mangyayari sa iyo? Pangalawang benepisyo, ang iyong sala magkakaroon ng gantimpala, reward. Alam ninyo, ang gantimpala sa inyong bawat sambayang ay nakasalalay, nakadepende, nakabatay sa kalidad ng iyong khusyu. Nakadepende ang gantimpala sa iyong sala sa gaano ka ka-concentrated, focus, na pakumbaba na nagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala habang nagsasala. Katibayan, anong hadith? Ito yung katibayan na kapag hindi mo ginalingan ang sala, mabuti kung 10% lang makakapasok. Pinakamataas na makakamit natin sa sambayang, 50%.
Pinakamababa, 10% lang ang pasado. Basa, ang isang alipin ay maaring magsala at walang maitatala para rito maliban sa pang-10 nito, 10%. Nagpakahirap-hirap ka. Tapos wala kang konsentrasyon. 10% lang ang nakapasok. Karugtong. O pang-9, o pang-8, o pang-7, o pang-6, o pang-5, o pang-4 na bahagi, o pang-3 bahagi, o kalahati. 50%. Authentic po na hadith. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, yaon lamang bahagi ng sambayang mo na tutuhanan na tinaimtiman mo, yun lang ang pasado. The rest of your salah, itutupok sa iyo. Mamaya, darating tayo dyan. Sa punto na yan. Bilang katibayan pa na yun lamang ginalingan mo na bahagi ng sambayang mo ang pasado. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, magkakamit ka lamang sa iyong sala na iyong tinaimtiman. Pangatlo, marami pa po ang mga benepisyo, pero hanggang 3 lang muna, walang oras. Pangatlo na benepisyo, kapag ikaw ay nagsasala na mayroong kusyo, taimtim, na pakumbaba, na pagsuko sa Allah, gumagaan ang pakiramdam mo. Ang buhay natin sa mundong ito punong-puno ng pabigat sa kalooban, punong-puno ng mga pighati, punong-puno ng mga tinik sa dibdib, punong-puno ng kung ano-anong problemang pasan-pasan mo. Ngunit kapag ikaw ay nagsasambayang, nakatayo na ang sambayang mo ay tutuhanan, na nandoon ang khusyu, gumagaan ang iyong kalooban. Kaya makikita mo yung mama ayaw huminto magsalah na mga sunnat na salah. Dahil doon niya nakukuha ang karamdaman ng pagiging maligaya. Dahil ang kanyang sala ay may kuso. Ngunit kung walang kuso ang iyong sala, napipilitan ka lang, inis na inis ka habang nagsasala. Napipilitan ka lang eh. Ang mundong ito ay kulungan para sa mga mananampalataya. Itong mundo na ito ay kulungan. Ngunit kapag tumayo ka para magsambayang at mayroong kusyo, pakiramdam mo lumalaya ka. Dito nakakamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginhawa sa dami-rami ng kanyang problemang kinakaharap, problemang pandigma, problemang da'wa, problemang personal, problema lahat pinapasan niya. Lahat, napakarami ng kanyang pasanin at ganoon din ang mga sahaba. Ngunit kapag siya ay nakatayo at na nagsasala, nadarama niya ang pagluwag ng dibdib, nadarama niya ang pagiging maligaya, katibayan. O Bilal, sabi niya, O Bilal, hanapin natin ang ginhawa sa sala. Dito niya nakakamit ang karamdaman, ang damdamin ng ginhawa kapag nakatayo na nakakonsentrate sa kanyang Panginoon, na iniisip niya, kaharap niya ang kanyang Panginoon, na bagamat hindi niya nakikita, alam nang nakikita siya ng kanyang Panginoon. At kapag mayroon kang kusyo, enjoy na enjoy ka magsala, maligaya ka nagsasala. Nadarama mo ang tunay na kaligayahan sa sala. Napakalungkot ng buhay sa mundong ito, napakarami ng problema sa mundong ito. Ngunit kapag nakatayo ka, nakakonsentrate, nadarama mo ang tunay na kaligayahan. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon siya nakakadama ng kaligayahan pag nakatayo. Katibayan, basa. Ang aking kaligayahan ay sa sala. Dito niya nakakamit ang kaligayahan sa sala. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon ang tanong, ano ang hukom ng mga ulama kapag ang sambayang mo ay walang khusyu, kapag ang sambayang mo ay wasi-wasi, mabibilis, ang bibilis ng galaw mo, walang konsentrasyon, walang solemnity, walang pakumbaba sa Allah? Anong hukom ng mga ulama? Pakinggan mo.
Marami ang hukom ng mga ulama, basahin natin isa lang dahil hindi kaya ng oras. Ang ating basahin, ang hukom ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kahabagan siya ng Allah. Ang kanyang hukom, ang kusu sa sambayang ay wajib, obligado. Ibig sabihin ng wajib, pag hindi mo ginawa, may kasalanan ka na nagawa, na may parusang sumpa ng Allah. Basahin natin muli yung binasa natin na verse kanina, tapos basahin natin ano ang tafsir ni Ibn Taymiyyah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Malapit-lapit na ba kahulugan? At hanapin ninyo ang tulong ng Allah sa pamamagitan ng sabar at salah. At ikatiyakang ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga al-khashi'un. Ayon sa tafsir ni Ibn Taymiyyah, itong aya na ito na binasa ko sa inyo, ito anya ay hatol. Ito ay paghatol ng sumpa, paghatol ng parusa sa mga nagsasala na walang kusu. Hatol. Ang hatol ng parusa, ang hatol ng pagsumpa ay iniaakma kapag may isang obligadong gawain ay hindi mo ginawa. Mayroong isang ipinag-utos ng Allah na hindi mo ginawa, naaakma sa iyo ang hatol ng parusa at sumpa ng Allah. At kapag may ipinagbabawal ang Allah na siyang ginawa mo. Ngayon, kung ang walang kusu ay hinatulan ng mga ulama ng sumpa at parusa ang walang kusu, ibig sabihin, ayon kay Ibn Taymiyyah, ang kusu ay wajib, obligado, na bahagi ng sambayan, na kapag wala kang kusu, ikaw nagsasala, ngunit nagkaroon kasalanan na ipaparusa sa iyo. Bilang katibayan na dagdag na ang kusu ay wajib. Sinabi ng Allah, "Qad aflahal mu'minun." Matagumpay talaga ang mga mananampalataya. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yaong mga taimtim sa kanilang mga pagdarasal, taimtim, absolute solemnity, submission unto the Almighty Allah. Dagdag sa kanyang hukom. Pakinggan niyo mabuti ang kanyang hukom. Binabasa ko yung hukom niya. Ibn Taymiyyah, kabagan nawa ng Allah. Sino man anya na ang sujud ay parang uwak na tumutuka. May nakita kang sumusujud na parang uwak, ang bilis. Sujud, bangun, ang bilis. Sasabihin niya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ang bilis. Sino man anya, hatol ni Ibn Taymiyyah, binabasa ko. Sino man anya ang kapag nagsujud ay parang uwak na tumutuka, ang kanyang sala walang kusyu. Dagdag pa niya, sino man anya ang hindi ituwid ang likod mula sa ruku, pagtayo mo, Sami Allahu liman hamida, hindi mo ituwid ang likod mo, hindi ka muna huminto sandali, kung hindi pagtayo mo, sujud ka agad, wala kang kusyu. Maraming ganyan. Pagtayo, diretso ka agad sujud, wala kang kusu. At kapag wala kang kusu, sino man anya ang nagsasambayang na walang kusu, siya ay nakakagawa ng kasalanan na itutupok sa iyo sa apoy. So kapag ang sala ay winawasi-wasi, bawat bahagi ng sambayang mo na hindi mo ginalingan, hindi ka nagpasakop, pakumbaba sa iyong Panginoon, bawat sala mo itutupok sa iyo sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Nawa naging malinaw ito sa atin. Marami pa tayong pag-usapan, ngunit wala ng oras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ang tanong, bro, paano ako magkaroon ng kusyo? Ang dami-dami ko naiisip. Naiisip kong problema sa bahay, naiisip kong tindahan ko, ang dami kong problema, pambayad ng bahay, paalis na ako ng may-ari ng bahay. Paano ako magkaroon ng kusyo? Marami po ang paraan dito. Kaya lang walang oras. Banggitin natin, isa lang. Bagamat marami ang kaparaanan dito, paano palakasin ang kusyo? Ang banggitin natin na isa lang. Pag tumayo ka para magsambayang, pagtayo mo, isipin mo ang sarili mong kamatayan. Kapag ikaw ay nagsasala na iniisip mo ang iyong kamatayan, tiyak na tiyak gagalingan mo. Huhusayan mo. Huwag mong iisipin na mayroon ka pang another salatul Jum'ah pagkatapos nito. Isipin mo ito ang last. Kapag tumayo ka magsambayan ng salatul Duhur, isipin mo ito ang last. Pag magsasambayan ka ng salatul Isha, isipin mo ito ang last na salah. Dito ka magkakaroon ng kataimtiman na pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Marami po sa atin nagsambayang ng salatul Duhur, hindi dumating sa salatul Asr. Marami sa atin nagsambayang ng salatul Isha, hindi dumating sa salatul Fajr. Marami sa atin na kasama natin nagsambayang ng salatul Jum'ah na hindi dumating sa susunod na salatul Jum'ah. Kaya, upang maging taimtim ang sambayang mo, tandaan mo sa bawat tayo mo para magsala, isipin mo ang kamatayan mo. Isipin mo, ito na ang last. Saan ang katibayan, bro? Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alalahanin ang kamatayan sa iyong sala, sapagkat ang taong naaalala ang kamatayan sa kanyang sala ay magsasala ng maayos at magsala ka sa sala ng isang taong hindi iniisip na mayroon pang isasala. Authentic na hadith, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ibig sabihin, kapatid, pagtayo natin mamaya or anumang waktu, pagtayo mo, ang isipin mo, ito na ang goodbye salah. Ito na ang sambayang mo na pamamaalam na sala. Isipin mo, lagi mong ilagay sa utak mo, isitap mo yung mind mo, na ang iyong bawat sala ay pamamaalam. Ang bawat sala mo ay goodbye salah. Last and final salah. Saan ang katibayan, bro? Hadith mismo. Kapag tatayo ka para magsala, ay ipagsala mo ang pamamaalam na sala. Bawat tayo mo, isipin mo, ito na ang aking goodbye na prayer. Sa ganitong paraan, magiging taimtim ang iyong sala.